Ano, parang ayan, nag-switch na sila. Sabi ko, sana saan mapupunta yung mga hero na to sa anong role? Mahirap nga rin naman abutin kung tutuusin ang unless hindi nila mabantayan ng maigi kung kailan up yung flicker nga dito na meron etong yung si Blinks. But then again, considering kung ano yung naging playstyle kanina ng AP Bren, nandyan din naman sina Ogwen, they're likely to repeat lang talaga kung ano ang naipamalas nila nung early game kanina. Yeah. By the way, 5 out of 5 na yung Arlot ni Flap TZ. Pero tatapatan naman siya ng perfect win rate din ni Carbon on the Lapu-Lapu. 2 out of 2. Mas konti yung data, no? Pero, I mean, mas konti yung games. Pero nakita rin nung Myanmar qualifiers na antindi rin talaga maglapu-lapu ni Carbon. Opo, Lapu-Lapu, yan yung pangatlo yata niyang pinaka-favorite ayon sa ating data. Si Carbon, Arlot Terizla, Lapu-Lapu ang kanyang mga pinaprioritize na hero. So now we can still say na somehow ito ay isang comfort pick niya. Pero paano nga ba nila babaguhin yung timpla ng kanilang early game dito? Papasok sa game number 2. This is very crucial. AP Bren, Curti at match point. At gusto nga nating sagutin yung tanong kung ano nga ba yung pinaka-combo or paano nila ipo-pull off yung meron silang pick-off set trick dito na roamer paired up with hindi naman sobrang burst pa na mga kasama such as the Faramis. Babalikan natin yung may kanya-kanya talagang meta yung bawat bansa. So for Burmese goals, dito natin titignan. Paano nga ba yung guys, sinabi Brigida, paano nila i-work out yung gantong lineup? So we'll see this time dahil si Kuya Carbon ay mas aggressive ngayon compared kanina dun sa match-up na Arlot versus Uranus. Yeah. Yung concept ng yung concept ng Kaja, taga lang. Okay, yung concept ng Kaja, medyo naman to, medyo old school yung parang kailangan may kasamang burst. I mean, it's still the main priority if you are getting a Kaja pick. Pero nagkaroon ng evolution din kasi minsan hindi na nanggagaling sa support role, minsan sa marksman na nanggagaling. So may thrown apart memory naman ng Burmese goals. Pero I think one thing that highlights the Kaja here in this game is yung kanilang capability to displace heroes, yung displacement concept. Ang daming heroes dito na talagang kapag nadikitan ka, ilalayo ka kung saan mo gusto magpunta. Nandiyan sila Martis, nandiyan si Faramis, and of course nandiyan din yung Divine Judgment coming from the Kaja. And one thing is for sure, AP Bren doesn't want to be displaced. Lahat ng heroes sila, position dependent. Maybe aside from Rocklord kasi meron siyang BMI, pero gusto nila, terms nila, yung movement nila around the team fights, gusto nila isang straight lang. At maganda rin siguro siya na parang pang-antaway na rin in a sense. So kung yung kaninang ginagawa talaga ng AP Bren paulit-ulit, hinahanap ni Kyle TZ yung mga nasa backline, pwede siguro na tabihan o samahan, lalo na kapag ina-anticipate na nila yung mga ganoong klaseng engages. Because yung Divine Judgment nga yung pinakamakakapigil nun as hindi din naman naka-purify si Stitch earlier. Even now, wala naman siyang purify na hinahawakan. By the way, parang ganito ulit yung tempo ng laban natin. So magugulat na lang tayo bigla kung may salpukan na magaganap dito sa ating turtle objective. So look at Ogwen talagang is-zone out lang muna or hahatakin yung turtle para hindi masimulan. Sabi niya, teka lang, nandito si Nico. So sige, reset ko, pero nakita natin si Few. Walang pag-aatobiling, gumamit ng ulti. Doon, pero meron flicker sakto kay Carbon, tumalon. At mapatay nga dito si Few. So eto na, ata, ang perfect timing para decide. Number miss goals na kuhanin yung turtle, pero si Flap TZ ang is-zone pa nila. Aabot ba? Pero parang iba ang rotation na ginagawa ng AP Bren. Minakro na naman. Inuubos pala ni Kuya Kyle TZ yung jungle. Sabi ni Kuya Kyle Saison, boss, sige, hatakin mo lang. Hatakin mo lang. Di ako magta-turtle actually. Kukunin ko lahat ng resources dun sa opposite side ng map. At yun na nga, makukuha dito si Ogwen. Pero nga lang tatalong din naman. At si Nico makakakuha, kamuti ka pa makuha at maagaw ni Kyle TZ. But still, Burmese goals makakasecure ng objective. So 2-0 by the way. At lamang ng kakaunti ang Burmese goals pagdating dito sa gold. Pangalawang bravest fighter yata na ginawa na doon ni Carbon. At sobrang iba ang ginagawang laro ngayon ni Carbon compared to using the Uranus. Todo hanap na siya ngayon kay Few. Yeah, by nature, medyo aggressive na player talaga si Carbon. Lalo kaya ang ganda nung sa kanya, ang ganda nung lapu-lapu. And kita natin yung kanyang presence of mind, even using the flicker kanina para lang ma-pressure talaga si Few. And ito yung weakness actually ng AP Bren lineup. No? Kapag natanong ka talaga, there's a lot of things that can happen. Again, yung damage mo lang kay lapu-lapu, yung displacement, and the mere fact na kailangan nyo magtakbuhan, hindi nagagawa basta-basta ng AP Bren yung gusto nila. So in contrast with game number 1, this time around, hindi ganun kadali mag-set ng tempo. Parang hindi nila nagagawa yung nakababad sila masyado. Apart from Kyle TZ na nakababad talaga kanina pa sa jungle dito ni Nico kasi kinukuha niya yung resources. Pero other than that,
hindi natin nakikita na meron silang nagiging sobrang successful clashes pa. Nagre-reflect din naman sa kill core natin na Oh, Kyle? 2-0. Oy, bottom lane! Si Kyle at Hisiwa pa nandito kay Stitch para nagtahilang din doon sa may bottom lane. At makikita natin dito para side ng AP Bren, parang iba talaga. Parang yung kanilang naging rotation kanina, game number 1, very different this time around para sa game number 2. Yeah, hindi nakatingin ng AP Bren sa objectives. Again, scaling yung kanilang hinahanap dito. Trades yung word of the day dito for AP Bren. Imagine, Burmese Goals, sila nakakuha ng turtle pero lamang ng isang level. Si Kyle TZ over Nico. Pero si Flap TZ sa may top lane. Naku, laban sa tatlo yun, pero makakatakas pa rin yata. Ginamit pa nga dito ang final slash. At Sobra naman! grabe naman, napakakunat ni Flap TZ. Mapipigilan pa nga at ginamit na nga dito ni Few ang kanyang ulti. At buhay si Flap TZ. Grabe naman yung MVP. MVP nung finals ng MPL Philippines. And ito yung ito yung madaya kay Flap TZ. Actually, humampas pa nga siya isa doon para lang mag-proc yung Quantum Charge. Quantum Charge yung Arlot, by the way. So, talagang, alam mo nandun yung full mastery ni Flap TZ utilizing the Arlot. Kaya naman talagang may precedence with the Arlot pick over the Teresa talaga for AP Bren. And buo na rin yung Thunderbelt. So dagdag kunat and dagdag kit kasi nandun na yung slow effect din from the Thunderbelt. Speaking of slow effect, hindi yata magpapa-slow dito ang side ng AP Bren. Pero papasok ang Burmese Goals. Makuha dito ni Nico ang kanilang pangalawang pagong at dediretso pa Carbon! nga. Masastan dito si Pew. Pero si Carbon, aalis na lang muna. Pero yung jungle pala, yung purple buff, ang gustong try na kuhanin. Pero sabi ni Nico, parang delikado yata muna. Kailangan natin ditong mas tignan kung ano yung pwede nating ikuhanin against the AP Bren. Lamang pa rin ng isang level si Kyle Pero- kay Nico. Grabe, bumababor na rin kahit papaano yung kanina nagsisimula ang Burmese Goals sa objectives Yes. tapos hindi nila nakukuha pero ngayon nagiging consistent na sila na nase-secure nila na paulit-ulit third by judgment. At decimate nakuha na nga doon muli netong si Nico ang isa pang kill. And going back doon sa idea na sinasabi nga natin kanina, hindi nga yata na-cast ni Few yung ultimate na Mystic Gush dun sa Clash or dun sa objective take. Sobrang Yeah. consistent na naman dito ni Carbon sa paghanap sa kanya. Parang sabi yata niya dito ang play niya, gulatin natin sila. Kailangan hindi na nila magamit yung mga pwede nilang pwedeng kuhanin or gamitin ng mga skills against them. At ito yung medyo crucial ngayon, si Flap TZ. Kailangan niyang bantayan ngayon. Asan nga ba si Carbon? Kasi Yeah. nahihirapan yung mga teammates niya pag nauuna si Carbon. Yeah, ito yung X-Factor talaga for Burmese Goals. Again, yung concept ng lineup nila, they just constantly dive. And madi-displace talaga yung AP Bren, meaning yung mga heroes sila hindi makapaglaro aggressively. Si Ogwen, he has to constantly check bushes. Si Gord, nandun din naman yung idea ng AP Bren, kaya nila pinik yung Gord kasi may pang-check ng bush. Pwede nila makita yung kung nasan yung Kaja. Pero once magsimula na yung team fight, ang hirap labanan ni Carbon. For one, may CC immunity. So Oo. hindi napapunish ni Ogwen yung mga jumps ng lapu-lapu kasi laging na, pag umupo ang pasok sa team fight, laging naka-bravest fighter. Hindi rin naman pwede yung Martis kasi may CC immunity rin. And you also have to deal with the secondary life nung Netherrealm na hindi pa nga natin nakikita. Oo nga So may pala. impending threat pa yung team fight ng Burmese Goals. Hindi pa ito yung 100% capability nung kanilang composition. As much as you want for AP Bren to scale pagdating sa late game, napakalakas ako nila late game, overwhelming damage output with 3 damage dealers on their side. Still, prevalent dito yung question dito ng game number 1. Aabot ka ba ng late game? Ang pinaka kinakailangan lang natin na panghawakan ngayon or pinanghahawakan ng AP Bren perhaps is yung clear wave potential nga nila na pinakahinahawakan ni Few ngayon. Although meron na nga din siyang Ice Queen 1, parang hindi napipigilan talaga yung Burmese Goals. Sila naman ang gumagawa ngayon ng dire-diretso na plays at talagang mga team fights na sinisimulan. Pero Ogwen doon, gumamit ng flicker. Grabe yung dodge. Sakto. Naramdaman. Tapos si Few na naman makikita dito sa side ng Burmese Goals. Sisimulaan ang turtle objective pero nandito na AP Bren. Sabi na kailangan din natin dito pumalaga. Kailangan din natin kumuha ng mga objectives. Si Carbon ginamit na by the way ang kanyang ultimate Oh my nung moment na goodness. yun. So talagang kakaibang MLBB na nakikita natin dahil palitan lang ng mga may kruhan, palitan lang ng mga skills. Take note na pagong at turtle pa lang ang kanilang pinag-aagawan pero ganito na agad ang kanilang ginagawa. Grabe yung timing ni Oo. Carbon tsaka ni Nico. Imagine mo, dinudge mo. Special migration trigger. Kailangan mo yung predict yun, by the way, in Carbon in the middle of the team fight. Okay, may kita natin dito si Flap TZ. Medyo sumayaw lang din naman. Pero si Okay. Kyle makakakuha this time around ng pagong. Ginamit ng Netherrealm. Pero alis na ng AP Bren. Kailangan na natin umalis ngayon. Kailangan nating habulin muna ang ginagawa ng Burmese Goals. Pero Burmese Goals, alam din nila Oo. yung kailangan nilang gawin. Kaya dediretso dito sa may middle lane. Pwede yata na sirain at pwede nang pumunta doon sa ibang resources ng AP Bren. Going back to sa sinasabi ni Midnight, sobrang commendable dito ng mga sidestep o yung mga Oo. predictions, anticipations na pinapakita ng
Burmese Ghouls as a whole. But in that particular team fight na nakita natin, AP Bren, kahit papaano rin naman, na tansya kung kailan ba nila i-re-engage at i-secure eventually yung last turtle na makikita natin for this fight. Actually, kaya nag-advantage yung AP Brandon, no? As much as pogi, yung pag-touch ni Nico, pati na rin ni Carbon, nung spatial migration, it did force out yung Bravest Fighter mula kay Lapu-Lapu. Kanina, So no? nawala yung factor ni Lapu-Lapu sa team fight yun. Netherrealm lang yung kailangan nila intindihin. And syempre, Skaltizi, dahil assassin siya, tamang nakaw lang ng Turtle, pero Ogwen, Tama nga poke lang si Master Ogwen dito. Sabi niya, kung mag-face check, bago na ngayon, pag mag-face check siya, pipitik muna siya ng konting damage against Burmese Ghouls. So again, 4-7 ang ating score, 9 minutes para sa ating laro. And si Kuya Kyle TZ ay naglilinis lang ng mga lanes, which by the way is now at level 12. yeah, same situation nung game number 1, siya nagki-clear ng side lane, scale up, hindi mo kailangan umamba ng teamfight din sa mid game. You are allowed to do this kasi yung Burmese Ghouls, kabisado nila to eh. Nakita nila yung laruan ng Burmese Ghouls nung kalaban nila yung Mythic Seals, yung Myanmar qualifiers. Laging magkasama yung trio mid ng Burmese Ghouls sa may mid lane. Napaka-importante ng mid lane pressure. Kaya naman si Flap TZ lagi rin nagro-rotate towards mid lane. Kumbaga, ang gusto na mangyari ng AP Bren, kung ano man yung pressure sa mid lane, tanggalin natin. Ninenegate nila ngayon sa pagpili nila na ganito pala ang papuntahan o maging rotation ng XP laner nila na even nung game number 1 kanina nabanggit natin, isa sang desisyon na pinili nilang gawin even at the expense of some gold lang naman na pwedeng makuha. Kasi same hero nga rin naman ang gamit ni Flap TZ ngayon, still the Arlot, na yung specialty talaga ay yung pinakapanggugulo at pang-display ng team fights. And speaking of Flap TZ, si Carbon naman ngayon ang kanilang natanggal. Saktong-sakto, meron pala tayong Mid. Lord. Sa mid lane, si Pew! Patay dito sa kamay ni Stitch, pero may bawi lang din naman. Tapos mag-go dito ng AP Bren. Sabi ng Burmese Ghouls, pwede din yatang lumaban. Pero si Lina dito, mahatak ba si Flap TZ? Hindi mapuputol ang tali. Habang makapwesto ngayon ang AP Bren dito sa may bandang Lord. Unti-unting maaarayan si Ogwen. Pero more on zone out lang naman ang kanilang gagawin. Itutuloy ba itong objective? Merong vision para kay Blinks. Pero may Wala ring hit si hatak. Blinks. May hit si Blinks dito. Look at the damage of Super Marco. Ang taas-taas na, tapos may final slash pa na ginamit doon. Kay Lina, may Bravest Fighter na rin. Pinasok na nga, pero ang makakakuha pa rin ng Lord ay si Kyle TZ habang yung team fight ay pinagpapatuloy lang ng AP Bren. Burmese Ghouls, kinakailangan na yata munang tumakbo. Eto na yung, nakita na natin yung Netherrealm, pero AP Bren nagawa nila ng sagot. Oo, napakagandang Lord take para yun si AP Bren. Kaya naman mag-march yan na doon sa may bottom lane. And look at Blinks. Meron Divine Judgment. Kailangan lang kumuha dito ng kill against them. Pero makikita natin sasayaw si Flap TZ pero tatamaan ng turret kaya mamatay lang din naman. And look at Few. Dito sa may gitna, sa mama ba ni Ogwen, pwede yatang sumira ng tore habang si Kyle TZ nakaabang din doon sa may bandang ibaba. Talagang more on objective na this time around na gustong gawin ng AP Bren. Ako, may Dahil nakasilip. successfully makukuha nila yan. Huwag kang magbi-blink. Oo. Kuya Blinks doon sa may bush. Nandun si Kyle TZ. Ako din, di ako kumurap eh. Parang ang hirap kumurap dito sa sitwasyong to kasi yung AP Bren, right after they were able to secure the Lord, parang nagkanya-kanya na nga silang punta ng lanes. Ngayon, isang outer turret na lang ang natitira para sa Burmese Ghouls. Ang ganda rin comment nung pagiging selfless ng AP Bren dito. No? Even though nakakakuha ng Divine Judgments yung Burmese Gold, no? Napatay nila sa Few kanina, napatay din si Flap TZ after the Lord fight. Problem is, yung mga importanteng heroes na kailangan mong mahuli, wala ka ng Divine Judgment. Kaya naman very confident yung AP Bren kanina lumaban even though wala silang gourd kasi majority of the damage dealers buhay pa rin. Nakita natin si Blinks kanina, kita niya yung Nolan sa yung Claude pero wala silang magawa kasi nakaharang din si Ogwen doon sa natitirang members ng Burmese Ghouls. It's just Ogwen and Flap TZ again standing in the front line. This time around, ina-isolate yung mga natitirang members ng Burmese Ghouls. And also nakita natin yung damage output ni Kyle TZ kanina, especially with this full build, Hunter Strike, Blade of Heptasis, Endless Battle, maximum damage output. Even though yung Malefic Roar ay wala pa, hindi rin naman kasi, wala namang tanky item yung kanyang nag-iisang target dito, no, aside from the boots, si Brody. Isang combo lang kanina, si Stitch, mula kay Kyle TZ, napapatay nila yung damage dealer ng Burmese Ghouls. At mas magiging advantage pa nga yata sa AP Bren kapag nagiging ganun sila ka-selfless tapos hindi na e-execute or napupull off talaga ng Burmese Ghouls yung kill kasi hindi nila na ma-maximize yung pag-prioritize ng fleeting time pa dito nitong si Blinks na nakita naman natin kanina sobrang nadadamdam na yung damage na nagmumula sa Claude kasi wala rin siyang blade armor so parang ang dali din niya agad bawas-bawasan kapag humarap siya ng ganun tapos hindi naging successful. Kailangan talaga dito ng Burmese Ghouls mahanap nila yung tamang target. It's either the Nolan or the Claude. Hindi pwedeng yung Arlot lang, hindi pwedeng yung Guinevere lang, hindi pwedeng yung
yung gourd lang. Kasi kailangan talaga mamatay dito yung mga papatay kay Brody. For the longest time, si Kyle TZ yung threat dito kay Stitch. Even though, let's say, magamit torn apart memory, makapatay sila ng frontliner ng AP Bren. Problem is, may second part ng team fight eh. Yung Blazing Duet, yung kapag pumasok na si Kyle TZ, wala silang pang save doon. Even though you might say, meron namang Netherrealm, still, long out fights, panalo ang AP Bren kasi hawak nila yung Claude. Tsaka parang yung ginagawa, pag ginamit yung Netherrealm, yung ginagawa ng AP Bren, alis lang tayo saglit, okay, wala nang Netherrealm, sige, team fight na ulit tayo. So, kailangan dito maging pasensyoso din ng Burmese Goals. Kailan ba ang perfect time para gamitin natin ang ating mga ultimates? So, ito na naman, si Nico makikita natin na ipopull yung Lord para somehow ay madelay yung objective taking na gustong gawin ng AP Bren. Sayawan muna, pakiramdaman. So, tatansyain mo nga ba, gagamitin mo pa ba ang Divine Judgment at this point to engage kung hindi lang din yung tamang target ang makukuha mo or i-preserve mo na lang siya at mag-i-invest or mag-anticipate ng counter-engage potential na meron kayo? Kasi as of now, napupull na talaga ang Lord pero na-reset na naman. Para napanood ko na kanina ng game number 1. Ganito yung itsura ng Lord dance ng game number 1. Super Marco, hawak Lord. Yung 4 nakatago sa bush. Of course, if yun nasa may bandang likuran, di siya pwede mahira dito agad-agad. And pinang-check niya rin yung additional, yung kanyang skill with the additional bushes. And AP Bren, hindi nila nilelet go yung control. Even though medyo they're also playing with the time, no? Kasi kapag nawala ng purple buff si Nolan, mahirap din. But still, you see the presence of mind ng AP Bren na, guys, hindi pwedeng si Nico lang. Kailangan mahanap din natin target natin. And secondary target nila dito is actually yung Brody. Kailangan makita nila kung nasan si Stitch. Conceal dito, ginamit na ng Burmese Ghouls at makakahanap ba dito si Blake? Kasi medyo hindi yata niya nakamit. Merong ginamit dito pero si Blinks mga napaganda counterplay para rin sa AP Bren. Burmese Goals ang gumawa ng play pero nabaliktad pa dito ng Bren kaya naman may kita natin ngayon Super Marco and the rest of AP Bren sinisimulan na yung Lord habang si Nico dito may milit na umatras at napakabilis na secure at mukhang dediretso pa nga yata mapapauwi ang side ng Burmese Goals. Very unfortunate. Nakita natin dun yung attempt at yung pagpwesto na ng Burmese Ghouls pero hindi nila nahanap kung sino nga ba yung gagamitan ng Divine Judgment. Flap. Si Flap tsaka si Few dito ay ginamit ang kanilang mga ultimate. Tingnan natin si Ogwen magkakaroon ng target. Flap is down by the way. Habang si Ogwen and with Few ay alis na lang muna. Here comes Kyle at TZ. Kukuha ba silang killer? Aantalin ng Lord dito sa bottom lane. Hindi dediretso nila kasi nandito na naman si Super Mark and Carbon is gonna be down. At mukhang mid lane pa rin nakuhanin. Look at Super Mark. Oh my God. Hindi na lang. Si Lina, isang linya na lang. Isang guhit na lang na HP. Nakabasag doon ng isang inhibitor turret ang AP Bren at mukhang dadalawahin pa nga yata o susubukan dahil maganda ang naging depensa doon at agarang sagot ng Burmese Ghouls. Pero sa nakita naman natin kaninang damage na hawak-hawak ayon ni Super Marco, matatakot ka na talagang lumapit ngayon at makita itong Claude na to bigla pero isa na namang flicker. Okay. Ano muna sa sipat muna dito sa may top lane na si Ogo nandun as front. Kyle! Pero Immortality and look at Kyle Beast. Bigla ka lang tatalon. Tapos okay, damage ko na to. Pero kita natin na maingat din at disiplinado ang AP Bren. Ito yung malungkot kapag Brody gets kalaban mo Nolan, literal kailangan mo i-Wind of Nature lahat ng combo niya. Kasi wala kang dash. Unlike yung mga tulad nila Moskov, nila Bruno, Beatrix, lahat sila kayang mag-disengage kahit pa tamaan ka nung passive ni Nolan, kahit sundan ka. Meron ka kasi mobility spell. Si Brody kasi nakatayo lang eh. So mahirapan din talaga si Stitch maglaro dito, lalo kapag nakaharap ng entry point si Kyle TZ. And remember, yung Wind of Nature na yun, mataas din ang cooldown yan. Yung cooldown nung cooldown ng Fracture, medyo mababa compared to the Wind of Nature. No, pwede niyang ulit-ulitin lang yon at hindi naman nauubusan ng entry point si Kyle TZ. Base na nakikita natin kanina, evident pa lang sa kung paanong tatlo o dalawang beses nang nabigyan dito si Stitch kumpara kay Super Marco na parang protektado at hindi naaabot at all. Bukod pa sa ideyang wala talaga actually pang-abot ngayon ang Burmese Ghouls para dito sa Claude ni Super Marco. Pangalawang beses na to sa series ito na ganito ang nakikita natin. Bumuo pa ng tinapon niya yung Blade of Heptasy, sabi niya Blade of Despair naman. Oh, para mas masakit na talaga. Grabe Ang yung... magiging damage. Ngayon for Burmese Ghouls, nung ganito yung sitwasyon nila sa ating laban, ano ba ang next nilang pwedeng gawin para somehow ay mapantay yung kanilang sitwasyon against AP Bren? Kailangan talaga na mahanap yung kill kay Claude. Kanina nag-attempt sila. Gets ko yung attempt ni Blinks kanina. Although hindi nga nag-land yung Divine Judgment. Magkadikit kasi si Ogwen at si Flaptizi kanina. I think he was going for the Arlot. Pero the thing is, again, nakita natin yung team fight after nun, na kahit wala si Flaptizi, si Kyle at si Super Marco willing na mag-commit
lalo kapag wala na yung Netherrealm. Pag wala na yung Netherrealm, hindi pwede lumaban yung Burmese Ghouls kasi they cannot sustain yung damage output na dadali ni Super Marco at ni Kyle TZ sa frontline. Si Nico, nararamdaman niya rin yung hampas ng Claude kanina. True. Ang bilis lang from 100 to 20%. Mga 2 seconds lang. Good 2 seconds lang with the Claude. Yung mga frontliners ng Burmese Ghouls, napapababa kagad nila yung HP. Hindi pa natin nakikita ulit si Carbon na ginagawa yung hanap-hanap dito at pressure na binibigay kasi even AP Bren, agad-agad na nilang binurst down yung Lord at mukhang si Blinks ang kanilang target. Diretso pa nga napakagandang talon, pero may Netherrealm na rin sinasabi. Mukhang magugoba dito ang Blinks, Burmese Ghouls, Blinks! pero napakagandang hila. Super Marcos There you down. go. Sa kamay dito ni Nico, so nakikita natin Burmese Ghouls, alam nila kung sino kailangan targeted. Pero take note, AP Bren, meron silang Lord, pero mabubuhay ang mga minions para dumepensa. At pipilitin yata ng AP Bren na hindi makauwi. Sabi na hindi, antayin na lang natin yung Lord para maging mas maganda ang pwede nating minion wave flow. And Burmese Ghouls, they have to defend this Lord. Si Kyle TZ po ako sa trabaho, sabi niya, purple buff. Ayan, ang kanya trabaho. Sabi niya, purple buff muna ako, boss. Nolan ako eh. Tapos pagkatapos yung purple buff, uy, parang miss! Diretso na. Nakita lang, na-side lang doon si Lina at makakabalik din naman agad. Buhay naman agad. Buo yata yung passive or yung stacks niya. Pero still, there's a Lord na kinakailangang mataan ngayon ng Burmese Ghouls at nakapasok na nga siya dito sa base. Open, may nahuli pang isa pero that's Carbon. Pakunat si Carbon. Teka, sabi dito ng AP Bren, parang delikado yata. Ginamit dito ni View ang kanyang Mystic Gush. Habang madedepensahan yung Lord dito ng Burmese Ghouls. At yung ating dalawang kupunan, talagang walang willing na basta-basta tapusin yung laban. Pero AP Bren ngayon pwede mo pumasok. Look at Kyle TZ, grabe pa kanyang pagpasok doon at napakasakit ng damage against Nico. At si Flap TZ nandito rin, the rest of AP Bren. Pero pa Mystic Gush, hinatid doon, parang mala-volleyball. Ang nakita nating play para din sa na AP Bren. Pero Burmese Ghouls, alam din nila yung strength ng kanilang lineup. Alam nila yung pwede nilang gawin ngayon dahil 20 minutes na ang ating laro. Okay. Grabe si Flap TZ, welcome to Philippines. Si Carbon hinatid sa ano eh. Parang badminton pala yun. Dalawa nga sila doon eh. Tumalon din yata, nag-spatial migration si Ogwen para either way, hindi man pumasok doon sa final slash. Meron at merong sasalubong din na knock-up at makakahuli para dito sa kanya. Pero siya naman ang pumasok ngayon. Todo depensa lang, pero may final slash na naman ang inumit. Mabibigyan na nga ba siya ngayon? This time around kasi pumasok na rin ang Burmese Ghouls. May iwan na si Carbon and Nico sa may top lane. Nawalan by the way dito ng immortality si Kyle TZ dahil sa sakit ng damage na ni Stitch. So ito na yung mga moment na pati bayan na lang sa team fight. Actually, nag-buy and sell si Kyle TZ doon. Pumasok siya kay Stitch. Hindi niya nahuli yung, hindi niya nasara yung gap. And nung nakita niya yung Torn Apart Memory, nagbenta siya, bumili siya ng emo. Ang daming nagaganap pala na palitan na kasi nasa 21-minute mark na nga naman tayo. So, yung mga ganoong klaseng pagbebenta, pagbabuy and sell, hindi na malabo nating i-expect. At sobrang taas din ng nakikita nating kalamangan in terms of gold. Yeah. 5-3? 6.5k kaya, well, 5k na lang from Kyle TZ. Pero at this point, hindi na masyado nagmamatter yung gold date ng AP Bren. Kasi halos full slotted na rin yung Burmese Ghouls. Again, very clear yung win condition ng Burmese Ghouls dito. As long as mahuli nila si Super Marco, kakahuli lang! Saktong-sakto. So okay, ito yung delikado ngayon Wala si Super Marco dito sa may Lord Objective at kumpletong Burmese Ghouls. Meron pang Immortality Stitch, by the way. Pero si Kyle TZ naggaling din doon sa may top lane. Mukhang dediretsuhin pa nga. Pero more on zone ang gagawin. Si Blinks dito mga ngalahati ang buhay. Nakita ni Carbon si Pew. Ito yung target niya kanina pa. Si Pew yata ang kukuhanin nila. Pero makakatakas pa rin. Mawala pa rin immortality na dito. Lord! Kaya patay dito si Carbon. Pero Lord, kanino ba talaga mapupunta? It's gonna be Nico of Burmese Ghouls. At gagamitin pa dito yung Netherrealm. Dediretso may hila pa nga dito si Flap TZ. Pero may immortality. Mystic Gush. Babalik si Pew. And Stitch is down. Mukhang mababaliktad pa yata ang mangyayari dito dahil meron pang minion wave ang AP Bren. Tinutuloy-tuloy na nga rito ng AP Bren ang kanilang pagsugod at mukhang babasagin na nila sunod ang mid lane inhibitor turret. Gusto na yata nilang bigyan o tapusin ang labang ito. At may Lord na nga rin na nag-spawn. So kahit pa paano ay madedepensahan pa ba ito ng Burmese Ghouls? Madedepensahan nga yata dahil mapipilitan dito ng AP Bren na pamabain muna yung Lord dahil delikado pag malapit sila sa may bandang base. Ito yung sinasabi natin mga delikado dahil halos wala din buhay ay mga players dito ng AP Bren. But look at Flap TZ. Meron pang final slash against Lina. Meron din stun dito sa bola ni Few. At hindi pa sila umuwi. Ang diretsuhin pa sila. At nandito rin si Super Marco. Kompleto na ang AP Bren. At look at the pressure na ibinibigay nila dito sa mga players ng Myanmar. Pero Myanmar, hindi lang din naman susuko. Napakaganda ang Divine Judgment. Dediretso dito
Carbon, mamamatay. Pero Super double Marco! kill na. Isang pa si Lina and Flaptis is down as well. Mukhang kinakailangan muna nila kahit papaano yung mag-ingat dahil isa-isa nang nawawala ang mga miyembro. Dalawa pa lang pala ang natanggal dito. That's Carbon for Burmese Ghost as well as Flap TZ para dito. Parehong XP ay nawala sa ngayon. Pero yung nakikita nating mga paulit-ulit na nagiging extended team fight, hindi na natin matansya kung sino nga ba yung pumapabor kasi unti-unti na nakikita ng Burmese Ghost kung ano nga ba yung paulit-ulit nilang kailangan gawin. Yeah, lumalamang lang din talaga yung AP Brand pagdating sa firepower pero they have to be worried about their positioning kasi ngayon Burmese Ghost nandun na yung threat of catch. Blinks once again. Ooh. Okay, nakita na natin to kanina. Meron magtatalong. Meron pang sumamang isa. Pero sakto dito Netherrealm. Meron Mystic Gush. Alis na lang muna. Pero si Kyle TZ nakaabang. Teka, parang hindi nyo yata alam. Nandito ako pero naramdaman ni Nico. Pero Nico dito merong immortality. Gwen! Mapapatalon palayo. Nico mawala na immortality. Masisecure ba ang kill? Pero hindi! Makakatakas pa rin. Immediately na parang Stitch to the part memory. At bumili din ng immortality. Saktong-sakto kayo ng mga buy and sell ng mga players natin. Ogwen with the flicker. Okay, hindi umabot doon yung flicker. So ngayon, magdi-disengage na muna si Ogwen. Meron pa tayong 40 seconds bago yung susunod na Lord. Pero napakarami nating nakitang action doon. At umabot tayo sa puntong nilakad natin mula doon sa River. Hanggang base ng Burmese Ghost. Medyo nakakatakot to for Burmese Ghost. Nag-commit ng flicker si Stitch to get a gold kill. Ngayon yung Lord baka hindi nila ma-contest away from AP Brand. We're gonna be looking at that team fight once again. Naging maganda yung start dito for AP Brand kasi nag-miss na naman ng jump si Blinks. Buy and sell muli kay Pew. Again, that was a flicker committed by Stitch. So mahihirapan sila sa next na upcoming Lord fight. And